bigyan ng halaga, pagkat buhay natin ay nag-iisa. Kalusugan ng siyang tangi mong yaman. Huwag hayaan mawala ng lubusan. Pagyamanin ang biyayang kaloob ng may lalang, kalusugan ng iyong palagahan. Kaalaman, pangkalusugan, sa'kin at sa'yo'y mahalaga, kaya't ating pakinggan. Kaalamang pangkalusugan, ang sa buhay natin ay kailangan. Sariwang hangin ay ating kailangan, tulad din ng gintong sikat ng araw. Pagpipigil sa lahat ng bagay ay dapat na matutunan. Ang kapahinga ay huwag kaligtaan. Ikilos at palakasin ang katawan. Tamang pagkain dapat natin malaman. Malinaw na tubig na pumapawi ng uhaw, at pagtitiwala mo sa may kapal. Kaalamang pangkalusugan, sa'kin at sa'yo'y mahalaga, kaya't ating pakinggan. Kaalamang pangkalusugan, ang sa buhay natin ay kailangan. Kaalamang pangkalusugan, sa'kin at sa'yo'y mahalaga, kaya't ating pakinggan. Kaalamang pangkalusugan, ang sa buhay natin ay kailangan. Ang sa buhay natin ay kailangan. The lungs should be allowed the greatest freedom possible. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon din po sa atin pong mga taga-subaybay ng Hope Channel North Philippines. Hello, hello po sa inyong lahat. And magandang araw po sa inyo pong lahat na nakikinig, nanonood po dyan po sa ating pong Facebook page at gayon din po sa ating pong YouTube channel ng Hope Channel North Philippines at gayon din po sa Northern Luzon Philippines Union Mission. At ngayon po sa ating pong pasimula, tayo po ay manalangin. Dakila po naming Ama, lubos po ang aming pasasalamat sa inyo pong kadakilaan. Salamat po Ama sa inyo pong pagmamahal. Salamat po Ama sa 8 utos ng pangkalusugan na patuloy niyo po sa aming ibinibigay sa lahat po ng mga paalala, sa lahat po ng mga nagko-comment, sa lahat po ng mga suggested topic, Panginoon. Nawa po kayo po ang magbigay po sa amin ng karunungan, ng kalakasan upang ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay magkaroon, Panginoon, ng
pagtupad at pagsunod, Panginoon, sa lahat po ng inyo pong inuutos sa amin mula po sa Biblia. Alam po namin, Ama, na marami po kaming mga nagagawang mga hindi maganda, especially po sa amin pong kalusugan. At kung kami, Panginoon, ay nasumpungan na nagkasala, patawarin nawa po kami. And we are praying, Father God, especially for those viewers, for those listeners of Kaalamang Pangkalusugan all around the globe, Father, who are sick, who are in their bed, Father God. Please take care of them. Please help them, Father God, to have fast recovery and help them, Father God, to be free from all sickness and illnesses. Thank you so much, Lord God, for all the blessings that you have given to us. All this we ask in Christ's holy name we pray. Amen. Sa atin pong mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Kaalamang Pangkalusugan, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay at sa pagpili po na tutukan ngayong araw na ito ang Kaalamang Pangkalusugan dahil ngayon, mga kaibigan, ay itutuloy-tuloy po natin ang ating pong topic na ating pong nabitin last week regarding po sa ating protect your lungs or protect our lungs. Dahil alam mo, Dok, napakaganda talagang pag-usapan ito. Sa lahat po na bumabati ngayon at nag-hi po sa atin pong live ngayon dito po, live na live po tayo sa Antipolo, mga kaibigan. Kaya hello at magandang araw po sa inyong lahat. Alam nyo po, maraming mga nagme-message sa atin at gusto natin munang bigyan ng pansin ang ating pong mga katanungan sa araw pong ito at sa mga past episodes po natin. Kaya, Dok, handa na ba tayong sagutin ito, Dok? Amen. Ito talagang amen talaga tayo dahil ito, mga kaibigan, alam po namin na meron kayong mga pinagdadaanan ngayon at ang pinagdadaanan nyo ay gusto nyo na talagang marinig kung ano po ang atin pong mga katanungan sa araw pong ito. Sabi ni Johnson Gatdula Arveso, sabi niya, ilang oras po dapat uminom after kumain, Dok? Pinaka-safe 1 hour. Ayun, 1 hour, 1 no? hour. Kasi sa atin pong pag-check natin sa internet or sa mga medical books, pag minsan 30 minutes pwede na. Pero ang pinaka-safe is 1 hour. Bakit kaya? Kasi, alam mo, Dok, pag meron kasi tayong enzymes, di ba? Yeah. Meron tayo sa pinaka-stomach natin, sa pinaka-tiyan natin, we have this enzyme, digestive enzymes. And yung enzymes na yon, yung stomach acids natin, yun yung dapat magda-digest, di ba? Magbe-breakdown dapat nung ating kinain. Para at least, yung pinaka-nutrisyon, yun yung papasok sa ating katawan na kailangan ng ating katawan, di ba, Dok? Yeah. Kaya kasi napakaganda. Pag kumbaga sa maalat, pag dinagdagan mo ng tubig, tatabang yung pinakalasa ng pagkain. Yung timpla. Yes, ganun din naman sa tapang ng panunaw. Totoo, di ba? Para at least hindi punong-puno ng tubig. Saka hindi lang yun, yung nadidelay yung pagtunaw kasi gawa nung ang proseso kasi ng pagtunaw, kailangan i-dry up muna yung liquid part. Yes. Bago mag-undergo ng finalization ng pagtunaw. Kaya pag may tubig, siyempre, sa halip na magtunaw na siya, doon na pupunta sa pag-dry up ng water content na extra water. Totoo, Dok, di ba? Ayan, sana po ay nakatulong po kami sa inyo. Medyo minamala tayo ng konti ngayon. Okay lang, Dok. Ayan, sanay na tayo dyan. Alam mo kung bakit sa atin po mga manonood kasi punong-puno po talaga ng ministry itong si Dok. At alam nyo, pag kunya divine service, kasi tuwing hapon tayo ng Sabado, mga kaibigan, pag minsan, si Dok, pag minsan nagagaling pa sa ibang lugar yan, talagang magta-travel pa yan para lang tayo makapag-live sa atin pong mga manonood. Kaya ang pangalawang, ay alam nyo po ba, one more thing, Dok, kasi dito sa atin pong pinag-uusapan regarding dito sa katanungan na ito, meron actually din nasagot ang Councils on Diet and Foods regarding sa water or yung sa digestion natin, Dok. At nakasulat to sa page 106. And as you can see, sabi dito, the more liquid there is taken into the stomach with meals, okay, pag hinaluan natin, sinabayan natin ang pag-inom ng tubig ang ating pagkain, the more difficult it is for the food to digest and for the liquid must first be absorbed. So yung sinasabi, yung binabanggit ni Dok, mga kaibigan, ito ang patunay, hindi po kami ang nagsabi lang. Ang mismong Councils on Diet, di ba, At ang Dok? science din ay meron ding patunay tungkol dyan. Kaya kung titingnan natin, sa isang babae na walang pinag-aralan, paano niya lahat na ilagay ito kung hindi siya ginaguide ng nagkaloob nito? Kaya naniniwala ako talagang blessed talaga ang mga tao na dapat ipagmalaki natin at ipakilala natin talagang pinadala ng Panginoon ang babaeng ito para maipaliwanag natin na ipakilala natin sa buong mundo na ang Seventh-day Adventist ay merong propetisa na lahat ng sinulat niya ay natutupad at applicable pa even in our time today. Yes, amen. We should be proud and thankful. Totoo, Dok. Kasi kung diba? minsan tayo pa yung nahihiya samantalang Yes. na-bless na nga tayo dito sa librong ito. Totoo, Dok. Alam mo, malaki utang na loob ko dito sa librong to. Dahil napakarami ko natutunan tungkol dito. Pati yung yung pag-inom ng tubig bago
after kumain. Yes. Hindi pala maganda talaga yan. Totoo, Dok, di ba? Eh tayong mga Pilipino, lagi nakatabi yan eh. Totoo, lagi may juice na tayo Ay, hindi agad. lang yan. Meron pang soft drinks na Malamig. lalagyan ng yelo. Habang kumakain, tatabayan nun. Totoo din, Dok, di ba? Sabi nila, masarap daw pagka ganun sa atin pong mga manonood. Kaya ito naman, next question naman tayo. Sabi ni Jafet Ferrer Amador, sabi niya, kailangan po ba talagang tanggalin ang buto ng kamatis? Isipin niyo mga kaibigan, pati buto ng kamatis, mga kaibigan, ay talagang, ano tawag doon, nakakapagpabagabag. Parang nakakakababa sa atin pong mga manonood. Alam niyo po, minsan po kasi there are misconceptions or parang mga pinaniniwalaan, superstitious beliefs, pag minsan may ganun din. Kasi, Magkakaroon daw ng sa appendix ba yun? yes, totoo yan, Dok. Kasi Sabi nila. yung iba, yun yung paniniwala nila, yun yung binabanggit natin na mga parang fake news. Alam niyo kung bakit? Kasi pag kulang po tayo sa ating pong kinakain, ay sa ating pong pag-inom mga kapatid, ang nangyayari dyan is hindi po siya nafa-flash out. Instead of doon lang sa large intestine, kasi from the stomach, small intestine, tapos magiging large intestine hanggang sa lumabas dapat siya ng ating pong katawan. Ang nangyayari ngayon, dahil kulang yung tubig natin sa katawan, yung pag-flush ng lahat ng mga toxin na mga kinain natin na mga solid, dapat kasama doon yung buto ng kamatis, Dok. Yeah. Ang nangyayari... Pero alam mo, yung buto ng kamatis sa ngayon sa pag-aaral, ewan ko kung nagkakamali ako, eh nandun yung talagang pinaka-vital material na sustansya na antioxidant, eh masyado namang nabalita na rin itong lycopene na yan eh. Yes, But yun yung anti-cancer. Talagang napakaganda sa katawan. Amen. Totoo, Dok, di ba? Lalo na sa atin pong mga kaibigan. Kasi alam niyo po, ang kamatis, hindi lang siya maganda sa skin natin. Maganda din po siya sa cancer, maganda din siya sa atin pong skin. Di ba, Dok? Antioxidant, yung lycopene natin. Nandun talaga siya sa seeds. Yes. Kasama balat eh. Totoo. Kaya sa atin pong mga manonood, hindi po kailangang tanggalin yung buto ng kamatis before natin i-consume or before natin kainin. Pwede mong tanggalin. Binhiin mo. Ay, totoo, di ba? Kunin natin yung buto, itanim natin para meron tayong tanim at pipitasin na kamatis, may kakainin ulit Pero tayo hindi sa lang sa ating buto mga eh. manonood. Sangayon sa pag-aaral. Ano, Dok? Yung balat ng kamatis mataas din ng lycopene. Oh, yes, totoo, Dok. Kaya wala talagang tapon doon, mga kaibigan. Wala talagang tapon sa kamatis natin. Kaya kumain tayo ng kamatis, yung buo mismo ng kamatis, wala pong itatapon. Marami palang gamot ng kamatis. Minsan, kaya pala yan ni Port Chamber. Eh maganda pala sa puso. Yes, kayo mga totoo. masakit ang puso nyo, Kaya kaya yung shape na-inlove niya para kayo, siyang eh medyo hindi kayo masyadong masaya. masama, hindi magandang pakiramdam nyo, kumain kayo kamatis. Totoo din, di ba? Ayan, sa atin pong mga manonood, kumain po tayo ng Lalo na kamatis yung kasama ang buto. mga bigo sa pag-ibig. Grabe naman talaga sa bigo sa pag-ibig. Kaya kung kayo po ay bigo sa pag-ibig, tumuto kayo dito sa Kaalamang Pangkalusugan kasi Kamatis lahat lang ang pag-uusapan natin. Kamatis. Ayun, kamatis po ang katapat ng mga bigo sa pag-ibig. Ayan, sa atin pong mga manonood, ba tayo napunta doon? Balik tayo dito sa tanong. Ito naman, Dok, ang next na katanungan, talaga namang baka mamaya bumalik ulit sa akin, mga kaibigan. Ito po, ipanalangin nyo rin po ako. Okay, ito. Ang next question po natin, sabi ni Lucky Nemis from YouTube channel. Sabi niya, hello po, Miss Gladens and Doc Tam. Gusto ko pong malaman ano po ang dapat iwasan at dapat gawin ng pasyente na may sakit na, ito na, tuberculosis, kasi topic natin yan last week, mga kaibigan, at ipagpapatuloy natin yung iba't ibang pagprotekta natin sa atin pong lungs. At ito pa, yung sinabi niya, sakit na tuberculosis at emphysema. Yan kasi ang sakit ng papa ko, 2 buwan na po siyang nakapag-take ng medication at may mga nararamdaman siya na nahihirapang huminga, minsan at pagdidilim ng paningin. Nilalamig din siya, tsaka pinagpapawisan din. Isipin mo, Dok, lahat ng mga sinabi nitong si Brother Lucky or si Lucky Nemis ay ito nga talaga yung symptoms ng TB. At yung sa emphysema natin, alam nyo, malalaman natin yan ngayon din pong araw na ito. Kaya pag-uusapan natin yan. Pero Dok, ano yung muna natin? Pag nilayan muna natin, Dok, itong sa TB na to, paano ba natin siya, ulitin lang natin kung ano yung mga binahagi natin sa kanila na yung dapat na kinakain, di ba, kapag meron tayong TB or tuberculosis, at ano ba kapag may emphysema naman? Ang pinakamaganda dyan ay doon sa mga walang TB, eh alamin nila kung bakit sila hindi dapat magkaroon ng TB. Oh, totoo. At kung may TB ka naman, mag-testimony ka, na wag na nilang gawin yung ginawa niya, para marami yung ma-educate niya. Totoo. At kung may TB ka naman, eh ibalik mo yung pananaw mo doon sa tinatawag na kapamaraanan na susunod ka sa 8 laws of health, plus yung nutritional part.
Kasi even the medical science, to be honest, they are now actually accepting the fact, recognizing that the main reasons why people are having a hard time to develop a natural healing because of not getting quality material from the food we eat. Yes. And one of the best protein and one of the best material that the body needs, especially when you have that kind of TB disease, yung tinatawag na protein and raw garlic. Yun, o diba? Yung hilaw na bawang at kailangan natin ng protein. Again, mga kapatid, mga kaibigan nating mga tagapakinig at tagapanood ng kaalamang pangkalusugan, protein is not only coming from the meat source. Kailangan po natin ng natural. And Ibig one of the best sabihin, protein for TB, and they call it green protein. Yun, yung green smoothie natin, Because yung they have vegetables. enzymatic therapy. Yun, di ba Because yung mga most people who dahon-dahon? develop that kind of terminal disease mainly because of the natural enzyme reserve is no longer enough to handle the stress because of that aggravating that kind of dreaded disease. I call that dreaded disease because it's kind of very difficult to handle it. Totoo din, Dok, di ba? That's why I'm Months always talaga. suggesting people that they must think first before they will undergo like Yung smoking. lalo na yung vapes. Ay, totoo. Kaya nga nabanggit ko, yung vapes talaga, hindi blessing yan eh. Bagaman kikita yung mga factory niyan, pero kawawa naman yung mga involved dyan. Consumer, yeah. Kaya ang ginagawa namin, siyempre, normally, pag meron kang tinatawag na ganyang karamdaman, ang isa sa pinaka-importanting material na kailangan ng katawan ay vitamin C. Kasi talagang vitamin C, meron talagang magic eh. Ibig sabihin talagang napakaraming nagagawa sa katawan nito. Totoo. Kasi may healing process kasi ang And vitamin C natin. we should be thankful for it because the Lord is showing us something that there's something in there, especially under the natural way. And the moment we open up our mind and be willing to understand fully that we are not gonna, what you call it, rely only in the conventional way of procedure, but we must also consider using some natural one so that we can incorporate it together. Totoo. So that people might be blessed, just like vitamin E and vitamin D. Kailangan din yan. When you combine that together, vitamin C and vitamin E and vitamin D, para silang tinatawag na napakatinding, tinatawag na pamamaraan kung paano labanan yung sakit na yun. Yes. Alam mo, Dok, ang ganda kasi nunod sa ating po mga manonood. Lalo na yung tinatawag na aromatherapy. Kasi nung last week po, pinag-usapan po natin yung suob. Di ba yung mainit na tubig, papakuluan natin siya, may kasama siyang garlic. Tapos tsaka tayo, lagyan natin ng eucalyptus, di ba, Dok? Lagyan natin yung eucalyptus. Tapos magsuob tayo. So that would be 3 to 5 minutes sa ating pong mga manonood. Kung kaya nyo yung init, kailangan langhapin natin. Kailangan nakatakip talaga yung ating pong ulo. Tapos nilalanghap talaga natin. Saka ang isa dun sa maganda sa suob na yun, dahil nga sa ni-raise niya yung temperature ng katawan, naging active ang blood, yung mga bacteria ay mabilis na namamatay. Yes, di ba? Talaga yung mga bakterya na yan, kailangan maalis Pero yan sa akin, hindi ko na sistema kailangan natin. magkaroon pa ng TB bago gawin yun. Totoo. Kumbaga sa pagkain ng masustansyang pagkain, ba't kailangan ko pang magka-cancer? Yes. Bago ako mag-take ng vitamin A. Totoo. Saka ng mga vitamins C na yan. O, pag ginawa mo yun at kumakain ka ng tama at wala kang sakit, alam ba kung anong beneficyo nito? Ano, Dok? You will look better Amen. and you will look younger Amen. and you will be happy forever. Amen. Talaga naman, di ba? Gusto ko yung happy forever. When you are healthy, Yes. you are happy. Totoo. Kasi wala kang iniisip na problema. Hindi mo iisipin kung anong oras mo iinumin yung maintenance mo sa atin pong mga manonood. Kaya ito pa, regarding dyan, kasi TB yung pinag-usapan natin ngayon. Another thing, Doc, yung sa emphysema natin. Kasi mamaya-maya, hihimay-himayin po talaga natin kung ano ba yung tungkol dito Pero sa siguro, emphysema. para bago tayo pumunta dyan sa mga yan, actually, to be honest with you, hindi ganun kadali ang magkaroon ng sakit sa baga. Oy, totoo, Doc. Yes. Then akong pinsan, ang sabi nga niya, nung nagkaroon na siya ng emphysema, kung may babalik lang niya ang panahon. Grabe na, Doc. Hindi siya namatay ng overnight eh. Oy, naku, nahirapan pa siya. Nahirapan talaga eh. Puro morphine na lang eh. Kaya doon sa mga kabataan, na akala niyo lalaki kayo, pag nandun na kayo sa point na hindi na kaya ng pain reliever yung tinitake ninyo, doon nyo ma-realize na sinayang nyo yung gift ng Panginoon na pinagkaloob sa inyo. Yes, totoo. Kaya kung tatanungin niyo sa mga viewers natin, kung may mga kamag-anakan kayo, pinsan, kaibigan, kapitbahay, o sino pa man, payuhan ninyo
na ihinto na yung vape na yan, yung sigarilyong yan. Totoo. Dahil hindi dinisign ang vape para palusugin ang ating katawan. Yes. Susunugin mo yung katawan mo, hindi naman sa'yo. Hindi ang tao ang gumawa ng katawang ito. Kaya napakalaking kasalanan at pagyurak at pangbabastos sa nagkaloob nito. Kaya doon sa nasa ilalim ng ganitong uri ng mga kung tawagin nga natin addiction, na itong pagkaalipin ng tinatawag na bisyo ng alak, ng sigarilyo at ng shabu ay hindi galing sa Panginoon yan. Trabaho natin na turuan at mahalin at pakilala sa kanila, napakaganda ang mabuhay ng masaya at walang nararamdaman. Amen. Thank you so much, Doc. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, kailangan pong iwasan ng may mga tuberculosis or may mga TB at may emphysema, yung mga bagay na aircon. Diba? Yung mga closed spaces na wala pong ganitong hangin na dumadaloy, kailangan may exchange of air. Ibig sabihin, kailangan may malaking bintana, may hangin pumapasok, tapos well-ventilated, hindi dapat aircon. Kailangan yung sariwang hangin, kailangan umiwas din tayo sa mga naninigarilyo, sa atin po mga manonood, gayon din po yung mga may respiratory infection. Kasi kaya nakalak lahat ang kanilang mga bintana, yes. O kaya nagpupunta sila sa magagandang hotel, na nakalak din ang mga bintana, na puro air condition. Actually, talagang masasabi ko na hindi yun makabubuti sa ating katawan. Totoo, Doc, di ba? Walang healing talaga, walang recovery pag gano'n ang ating ginawa. Ayan, so much for the tuberculosis and emphysema yan. Tutukan po natin, lalo na dun sa nagtanong sa ating kaibigan na nagtanong dito, si Lucky Nemis. Ayan, sabi nila, yung abangan natin. Emphysema, let's say we talk about emphysema. So most people who develop that kind of lung disorder or lung disease, and they call it emphysema, and to be honest, the reason why kaya meron silang hard time to experience that kind of painful thing inside their lungs, mainly because they are not, what you call it, having a normal IE ratio. What do you mean by that? It means that the normal IE ratio is 1 to 2. So pag nagkaroon ka ng collapse ng alveolar or whatsoever, pag meron ka emphysema, yung inhale mo within 1 second, dapat within 2 seconds, dapat exhale mo. Nagkakaroon ng delay or air trapping. Kaya masakit sa dibdib. Totoo. At hindi mo maibabalik na yan. Yung binabanggit po din, Doc, na IE, na tinatawag niya I1, tapos expiration 2. Tama ba ako, Doc? Yeah, that's right. Ibig sabihin, inhalation mo, hihinga ka ng isang beses, yung exhalation mo, kailangan, mas madami kang naibuga. Kasi nga naman yung carbon dioxide. Kailangan may timing yung time niya. Yes. Pag na-delay, nagkaroon ng air trapping. Naku, yun lang. Masakit yan. Yes. Alam niyo po sa atin po mga manonood, kailangan nating tumutok ngayon, lalo na sa ating At nakakaiyak mga yan. Napakasakit na tinatawag na karamdaman ang emphysema. Totoo, Dok. Diba? Sa atin po At iyan ay bigay ng kaaway. Ayun, naku talaga, ang hirap talaga magkasakit. Sa atin pong mga manonood, kailangan talaga natin magbago, kaya mamaya-maya, tututukan natin yan kasi tatapusin muna natin yung ibang mga questions, Doc, no, sa atin pong mga manonood kasi medyo mahaba po yung topic natin regarding dito sa emphysema, and we would like to give way din sa ibang mga questions po natin na ditong mga nakalipas na weeks natin. Ito naman, sabi ni Wilma Mortola Ukang ng Valencia City, Bukidnon, sabi niya, watching right here at happy Sabbath to you both. Pwedeng mag-ask, I am diabetic patient and currently using insulin injections and I want to stop this method. Please help me how to pursue my intention to stop. Thank you. Ayan, Doc, di ba? Gusto ko yun. May intentionality. That's the kind of question I am looking for. Yes, di ba, Doc? Yeah. Grabe talaga. Kaya pero ito alam na. mo yung diabetes, to be honest, reversible. Ang isip ng iba'y walang lunas. Lunas eh. Pero napakarami naman tayo nakita na mag-change ng lifestyle gumaling eh. Yes, kasi may certain things na no such human being can fully understand why the Lord can create or give these kinds of healing inside our body. Yes, that's true. Kaya ito na sa atin pong mga manonood. Alam niyo po, itong sinasabi ni Doc, actually, galing to sa Councils on Diet and Foods kasi talaga lahat ng sakit, Doc, di ba? May kagalingan, pero yung dapat pinapaliwanag sumunod. natin lagi yung proliferation, regeneration, yung tinatawag na ang katawan natin, pag nilagyan mo ng tamang laman at nag-produce siya ng tamang material, at kung tama na yung laman niya, tama rin ang kanyang ibibigay. Yes. At pangalawa, pag meron ka ng diabetes, for example lang, iwasan mo talaga yung cause ng diabetes. Totoo. Kung mahilig ka dati sa mga
processed food, sa mga sugary or yung mga sweets natin dyan, yung mga chocolates natin, mga ano pa ba, Dok, yun? Meron Yung mga yung drinks katanungan natin. ang tanong ganito. Mataas po ang blood sugar ko, ano po ba ang dapat kong gawin? Hinto mo yung sugar. Oo nga, di ba? Mataas po yung cholesterol ko. Hinto mo yung pagkain na makolesterol. Ganun lang naman kasimple ang labanan. Yes. Kung Sa mataas natural ang salt, medicine, kung ano yung for example, may emphysema ka, meron kang sakit sa baga, naninigarilyo ka, hinto mo yung sigarilyo. totoo, kasi yun ang cause. Lagi nating tatandaan Okay, na may na-stress cause ka. and effect. Na-stress ka. Dahil pinapatulan mo yung misis mo. Dahil sensitive ka, huwag mong patulan ang misis mo. Totoo. Ayakapin mo. Sa panahon na dumadaldal siya. Tapos ang problema. Oh, makinig lang tayo sa mga misis sa atin pong mga manonood. Kaya ito pa, ang sabi nga ng London Diabetes Center, lifestyle change like healthy diet. Ibig sabihin, kailangan po nating sundin yung 8 utos ng pangkalusugan kasi ang nutrition, Doc, kailangan natural, kailangan organic. Lahat ng hinahaluan natin ng asukal, especially yung white sugar natin, yung atin pong mga, anong tawag dito, Doc, yung corn syrup natin, ako, ang dami po niyang gumagamit, lalo na yung mga sweetener natin sa ating pong mga drinks, lalo na sa commercial. Kanina yun yung pinaliwanag ko dun sa isang nakausap ko na tungkol sa diabetes. Ang pagkapaliwanag ko, pag may diabetes ka at sumobra yung blood sugar mo, sa susunod na pagkain mo, bantayin mo yung amount na kinain mo. At pagka kulang ka sa asukal o sa sugar, huwag ka kumain ng process. O yung tinatawag na, ano tawag doon? Yung mga refined sugars refined sugar. natin. Kung may pinya ka, may saging ka, yun o honey, yun ang pampalit mo. Yes. At pagka naman hindi tumataas ang blood sugar mo, ba't ka pa magte-take nung insulin? Maintenance, yes. Oo, totoo. At pag bumaba naman, yun ang idagdag mo. Pero, at pag tumaas naman, yung katas ng garlic. ayun, di ba? Katas may ng lemon. garlic. Yes, yung may lemon, mga kaibigan. At may ginger. Yes. Lagyan na rin natin, Dok, ng honey. Kasi Amen. medyo mapakla yun sa atin po. Baka maanghangan po At sa kayo. pagpapatuloy mo, hindi ka na kumakain ng processed food, hindi ka na kumakain ng animal material. And then yung pancreas mo, muling babalik yung enzymes niya. Yes, Yung pancreatic gagaling, enzyme. may healing, may Pangalawa, alam mo, recovery. bawal pag gumaling na ang Pancreas? Ano, Dok? Kasi yung overeating saka yung eating between meals. Kasi ang tendency, when you eat breakfast, siyempre may carbo yan. Ite-turn ng carbo into glucose ng liver. At pag may glucose naman, ite-turn ng pancreas yung insulin enzyme para yung glucose ay maging energy, di ba? When you're eating in between meals, siyempre, you are overusing so much amount of your enzyme reserve. Sa kadalasan mong ginagawa yan, na-overuse mo yung panunaw mo ng sikmura mo, ng hydrochloric acid mo, yung bile acid na ginagamit ng liver mo to turn carbo into glucose, and then yung pancreatic enzyme mo, ilalabas na naman yun para lang ma-turn sa energy yung glucose mo. Ang mangyayari, sa kadalasan mo nagmimerienda, nagkaka-diabetes ka. Totoo. Kaya ang sakit ng diabetes, sakit ng matatakaw yan. Aray, kaya atin pong sabihan si Sister Wilma Ukang. At paano naman malalaman ang sakit ng matatakaw? Paano naman, Dok? Malalaki yan. Aray ko ulit, sa atin po mga manonood, kung tayo po hindi na po natin nakikita yung paa natin pag tayo ay Kaya kung tumingin sa lumalaki na baba. yan, bato-bato sa langit, nagdaan din ako dyan. Yes, hindi po kayo Kaya nag-iisa. diretso na ako magsalita kasi ako din naman nagdaan dyan Totoo. Pero ang good news, na-overcome ko. Amen, di ba? Sa atin po mga manonood. At kung kaya ko, kaya nyo rin. Kaya nyo rin. Ayun. kaya ako, ang point ko, pag binanggit natin dito yung exercise, lifestyle, kailangan pag nagtuturo ka, makita sa'yo. Yes, totoo Kaya naman. alam mo, kaya Dok. masaya ako nag-exercise. Kaya nga, Kasi Dok, alam mo eh. kung bakit ako masaya. Doon naman ako sumasaludo talaga sa'yo. Bakit, Dok? Unang-una, ito yung tinuturo ko eh. Yes. Ayoko namang maging para bang, ano tawag doon, yung kumbaga sa kampana ang lakas ng tunog. Tapos, Pero wala naman dating. totoo, di ba? Hindi pala natin ginagawa, di ba? Kaya pag Chismis lang pala yun. Pasensya na, kung minsan mag-lecture kasi ako, parang may tinatamaan, pero wag naman niyo akong pag-isipan, walang personalan to. Totoo din, Dok. Di ba tayo nagbabahagi lang sa atin po mga manonood. At ito pa nga, Dok, kasi binanggit mo na nga itong lifestyle change. Alam mo nung unang nagle-lecture Oh, ako, sige nga, Dok. tinititigan ako mula pa hanggang ulo eh. Sabi ko, tagilid. Ano, kailangan talagang, para makasiguro ako na hindi naman ako madali nito. Na hindi ka Ay pagtatawanan talaga din. nag-gym ako. Totoo. Talaga nag-exercise ako. Yes, di ba, Dok? Kasi napakahirap sa atin po mga manonood. Napakahirap po talaga. For example, may na hindi bumuntang may nakikita diabetes sa akin. Oh. Eh pala, may diabetes din ako. Paano ko papayuhan to? Ay, hindi ka...
For example, may pumunta sa akin na nagme-maintain ng pampababa ng blood pressure. Eh ako din nagme-maintain ng pampababa ng blood pressure. Parang hindi yata... Hindi tama. Parang hindi ikaw yung tamang kinauukulan. Hindi magandang example yata ito. Totoo din, Dok, Kaya diba? doon sa mga nasa health, prove natin na kaya natin to. Yes, that's right. Kaya sa atin pong mga manonood, kung meron po kayong komento sa ating pong topic Ito naman ngayon, lalo yung na sa questions. pamilya ito. Yes. Lektura o pangapayo ng pamilya. Alam mo sa pamilya, Oh, Dok. pag pamilya ka, kung sakaling mapayuhan ka, huwag ka magdamdam. Totoo. Kasi mahal ka. Tanggapin mo yon kasi mahal ka nga Kahit eh. nga sa mga anak ko, kung magpayo ako, grabe. Eh, ano magagawa ko, mahal ko eh. Ako nga, Dok, hindi mo pa ako anak, kung magpayo ka din, ang sakit Wala, that's eh. the way it is. You know, we cannot avoid doing it because we love them so much. Totoo din, Dok, di ba? Kaya sa atin pong Eh, mga ano pa kailan ko sa kanila kung hindi ko sila mahal? Oh, naku. Alam ba kaya mahal na mahal ko ang church, kaya sabing makulit na ako? Dahil puro na lang vegetarian ito. Eh, nalaman ko, mula nung nag-vegetarian ako, eh talaga namang nabago yung buhay ko eh. Totoo din, Dok, di ba? At kitang-kita po natin yan sa atin pong mga manonood. Kaya kung Kaya meron lang, po kahit kayong... vegetarian ka, hindi ka nag-exercise, wala din. Yes, di ba? Sa atin po mga manonood. Kaya kung kayo po ay may katanungan ngayon, kung meron kayong komento or meron kayong mga prayer request, ay isend nyo lamang po yan At sa mga numero magbe-vegetarian po ka at puro na magpa-flash tokwa lang sa inyong naman. screen. Oh, Kung puro tokwat, puro naman mga veggie meat lang yung kakainin mo, eh, wala rin yan. Totoo din kasi processed food na din po yun. Kailangan din Hindi naman masama i-level up kung natin. hindi lagi. Pero masama kung lagi-lagi na po Samahan tayo. mo naman ang ampalaya, talbos ng kamote. Totoo din. At dapat hindi po yung masyadong malasa sa Marami ating po namang mga alokbate dyan, maraming talbos ng sitaw, kamote. bataw dyan, may alokbate pa rin yan. Totoo din, Dok. Kailan diba? variety? Yes. Alam mo, Dok, ang sarap ng talbos ng sayote. Ayan po. Maraming salamat po sa katanungan. Ngayon, actually, itong insulin injections kasi, Dok, kasi ang tanong kasi niya is about injection. Kaya kailangan magpapacheck din tayo. Pero sasamahan din natin, mga kaibigan, ng check-up sa doktor. So, kanyari, ang gagawin natin is mag-change tayo ng lifestyle natin. After natin mag-change for a month or for the first 1 month up to 3 months, magpa-check up tayo sa doktor. Tignan natin kung ano yung sasabihin ng doktor. And then, that's the time. Kasi mahirap i-withdraw bigla, Dok, ang mga insulin injection sa atin po mga manonood. Even yung ibang mga maintenance natin. Kaya yung pinapayo ni Dok. Hindi pwede yung tinatawag na drastic withdrawal. Yes. At saka Kasi yung dependent ka doon. self-medication. Pangalawa, hindi ito po pwede nating basta na lamang natanggalin. Kasi depende yan sa ating adaptation ng ating katawan. Yes. For example, nag-natural ka, meron kang natural insulin. Totoo. Katulad ng tinatawag na katas ng bawang, natural insulin yan. Oo. Eh, ilalaban ko talaga ito, katas ng bawang. Dahil talagang magandang papababa ng blood sugar. Ngayon, for example, hindi tumaas ang blood sugar mo, what's the reason kung bakit ka maglalagay ng insulin? Alam ba, pag naglagay ka ng bababa lalo yan. Yes. Mag-hypoglycemic po tayo. Delikado naman. Kaya kailangan medyo careful. At pag hindi naman mababa ang blood sugar mo, huwag ka mag-take noon. At kung tumaas ang blood sugar mo, alamin mo, bit tumaas. At kung nandun na, dahil tumaas na, subukan mo muna yung bawang nakatas. Saka ang isa pa lang magandang pamababa ng blood sugar. Exercise. Yes, di ba? Kaya nga, tignan mo, Doc, si Gary Valenciano, talagang stay fit talaga siya, pero may maintenance siya na injection and at the same time, nag-exercise siya. Alam mo yung exercise, hindi lang pampababa ng blood sugar. Ano pa, Doc? Ibubus pa niya yung happy hormone. Totoo din, di ba? Magiging masaya ka. Yes. Alam ba pagka sumaya ka Ano at do? nagkaroon ng happy hormone, Ano, Doc? babata ka. Amen. Totoo yun. Yeah. Di ba, Kaya sa one atin of po the mga best way manonood. to reverse the aging process, yung active exercise. Amen. Thank you so much, Doc. Kaya sa atin po mga manonood. Nakalaki yan sa ito sa health. Yes, that is really true. No? Pangalawang Sa atin po utos. New start, nutrition, exercise. Exercise, yes. Pangalawa yon sa atin po mga manonood. Kaya ito na, sana po ay nakatulong kami sa inyo, Sister Wilma Mortola Ukang. At kung may further question pa po kayo regarding po dito, ay mag-message lamang po kayo ulit at i-comment nyo po yan dito Saka po sa may ating mga po diabetes, ito paalala program. lang. Kasi nung sa Amerika ko, marami akong binantayan, inalagaan. Pag natulog kayo na hindi stable yung blood sugar ninyo at nakatulugan ng pasyente na mababa ang blood sugar niya, hindi niya alam kasi yan. Mawawala na sa sarili, makukonfuse yan. Mamaring mamatayan. Totoo Kaya din. kailangan may nagbabantay. Yes. Kailangan talaga, alam nilang tumingin. At meron silang pang-emergency. Naranasan namin yan.
Kaya ang ginawa namin, nilagyan namin ng honey director doon sa kanyang puwit. Para ma-absorb kasi may mga nerves doon. At kung hindi naman kaya, kailangan talaga ng itawag na ng emergency. Yes. Maganda sa Amerika, pag dial mo ng 911, in 5 minutes, nandun na. Oo, yun yun talaga yung maganda lang kapag meron tayong immediate na response. Naranasan namin yan nung nagbantay kami ng isang pasyente na may diabetes. And it happens na wala na kami sa bahay niya. Hindi ko malimutan to, mga 5 beses nangyari ito. Bandang 1:00 ng gabi, 12:00 ng gabi, hindi ako makatulog. Nangyari ito sa North Hollywood. Sabi ko, si Mr. Weichel, parang nararamdaman ko na bumaba ang blood sugar nandun. Nakaratay. Walang malay. Pagpunta namin dun, ganun na nga itsura niya. Naku, grabe. Tawag ako ng 911, na-survive. 5 beses yun. Grabe. Bakit ako pinaalalahanan ng Panginoon? Yung pala, para i-save yung taong yun. Yes, at para magkaroon din ng health reformation through you dito sa Pilipinas, Doc. Kaya ngayon, all over the world tayo, mga kaibigan. Huwag naman yung iiwanan ng inyong pamilya pag alam nyo may diabetes sa gabi. Kailan merong full-time na nakakaintindi dyan. Totoo, Doc. Kasi ano yung prone yan, pwedeng mamatay anytime. Yes. Parang asthma. Pag dependent ka dun sa tinatawag na Ventolin or yung mga inhalation na yan, mga inhaler. ay hindi po pwedeng basta na lamang na mawala yung pang-emergency. At para hindi bumalik ang asthma, tanggalin yung nakakamaga. Totoo. Ano tawag doon? Bronchial? Yes, yung sa ating bronchial, yung bronchial passage natin. Yung passage. Yun. Kaya sa atin... Bakit namamaga? Siyempre, meron tayong pinasok na Merong allergic na tinatawag na kain ka, nainom ka, o kaya naamoy. May mga allergens, pwedeng pollen, or pag minsan madalas actually, yung mga nuts natin, o kaya yung chocolate natin, o kaya yung mga dairy products natin. Itong istorya lang, totoong buhay. Isang kilalang doktor, surgeon, heart surgeon. Kumain sa restaurant, sinumpong. Walang dalang emergency. Naku! Hindi pala pwedeng pakialaman yun. Tinuturo, butasin na raw. Hindi na pwede mong galawin. Hindi umabot sa hospital. Namatay. Kaya pag may asthma ka, iwasan mong kumain sa isang restaurant na hindi mo sigurado. Tapos lagi kang may pang-emergency. Laging nakasiguro yan. Yes. Yun ang takot ako. Ayoko maging ganun. Totoo din. Yung pang bigla na lang tatamaan ako ng isang bagay na pag wala ka emergency, yari ka na. Diba? Ang napakahirap talaga nun sa atin pong mga manonood. Kaya ito pa, ang ating pong huling katanungan ngayong araw pong ito sa atin pong mga manonood. Sabi ni Riza Megraso, Doc, anong tambal sa rheumatoid factor ang knees ang masakit pag binibend, hindi ako makalakad? Ang ibig niya sabihin dito mga kaibigan ay, Doc, ano po ba ang pwedeng gamot kapag may rheumatoid factor or rheumatoid arthritis ang aking pong tuhod? Kasi masakit siya kapag binibend at hindi ako makalakad. Okay, Doc, ito na. Actually, pag nga mga ganong case na, dapat wag mong puwersahin. Dapat dyan ay naka-wheelchair temporarily para hindi mag-aggravate. Tapos ipapahinga. Tapos i-cleanse para mawala yung acidity na naging cause nung pananakit. Ang tanong ko, Doc, kasi nabanggit mo yung cleansing, ang ibig sabihin ba ito sa ating po mga manonood, acidic yung environment ng katawan niya, especially yung knees. Kaya kailangan natin ng alkaline. At ano yung alkaline na pwede niyang inumin? Lahat ng green blood na juice, alkaline yan. Yun, yung mga ating dahon-dahon. At meron pang isa na talagang clear, parang water. Ano yun, Doc? Yung tinatawag na mga hinahalo ng konti sa tubig. Yung buko natin, Doc. Yung buko natin. Yung buko natin. Yes, di ba? Sa atin pong mga manonood. Saka yung Himalayan salt. Lalagyan wala lalagay sa konting tubig. Inumin ng dahan-dahan. Ayun, kurot Pero lang. maganda lagyan ng tinatawag na castor oil. Ayun, castor oil. Yung at saka yung black natin. salt para ma-absorb yung inflammation. Ayun. Ibabalot yan, tatapalan ng gasa pag makirot. Pero hindi advisable na maglalakad ang isang tao na merong ganung uri ng nararamdaman kasi hindi maganda ang maging epekto niyan. May effect sa puso yan, saka sa brain. Ayun, and they call it subliminal effect. Ayan, sa atin po mga manonood, I hope and pray na nakatulong at po yung kami. sakit na yan sa tuhod, nasa Deuteronomy 28. Ayan, naku, ano yung nakasulat doon? Kung inyo nga susuwayin ang aking kautusan, ay susumpain kayo ng tinatawag na sakit sa tuhod.
Grabe naman, tuhod talaga, Dok. Tuhod ang binanggit. Grabe Saka talaga. lagnat. Grabe, no, Saka Dok? pamamaga ng katawan. May inflammation talaga doon. Talagang meron talagang karamdaman sa atin po mga manonood. Kaya basahin yung Deuteronomy 28, may blessing and cursing. Yes. Alam mo, Dok, may Sa Bible nakalimutan. kasi, ang sakit sa tuhod, curse yan eh. Sumpa yan nung mga pagkain kinain nyo. Ayun, di ba? Talagang Pagkain may ng cause and Ehipto. effect. Yes. At ito pa sa atin po mga manonood, nabanggit natin ang buko para sa rheumatoid arthritis, nabanggit din natin ang mga castor oil, yung pagpapahid natin sa Pero hindi sa kasi knees natin. hindi kaya ng castor oil pag matako ka talaga. Uy, oo naman. Totoo naman yun, Dok, di ba? Lalagay mo ng castor oil, kakain ka, ano naman ng maling pagkain. Yes, para wala na tayong nararamdaman sa kasukasuan natin at sa Ibigay na anumang natin sa part. kanila yan, pagkain ng mga taga-Ehipto yan. Oo nga. Yung mga Ehipto, yan yung mga hindi alam yung lifestyle. Eh tayo mga Pilipino, palibasa na, pamilya tayo, maraming nanonood dito, pag-aralan natin yung pagkain na original. Yes, ito pa, Dok. Another thing po na dapat nating inumin, especially Sister Riza, kung ito po ay talaga nararamdaman nyo, lalo na everyday, kailangan nyo pong uminom sa umaga o kaya sa gabi ng 2 kutsarang cold-pressed na extra virgin olive oil. Yan, di ba, Dok? Talagang, kailangan talaga kasi ng oil ng ating pong mga Saka knees. kailangan ng fasting. Di The ba? more kumakain ka. Yes, ayan, sa atin pong mga manonood. Kaya maraming salamat po sa Actually, inyo mag pong 3 days katanungan. fasting lang yan, mararamdaman niya, suhupa yung pamamaga. Totoo din, di ba? The best medicine is fasting din, lalo na pag may nararamdaman tayo. Kaya ito, mga kaibigan, kailangan na po nating magpatuloy sa atin pong discussion regarding sa atin pong protection or protect your lungs. Kasi, Dok, talagang napakahaba talaga ng topic na ito regarding po sa ating Actually, pong yung pinag-usapan lungs. natin na diabetes, ito yung immediate talaga na nakita ko na kumbaga sa sunog o sa pagkalat, hindi man nakakahawa yan, pero nakita ko na wala nang pinipiling edad. At napakarami, even in our own institution, halos maraming merong sakit na yan. Totoo. Bakit tayo tatamaan yan? Hindi naman sakit ng mga anak ng Diyos yan. Yes. Kaya tayo dinadapuan yan kasi maaaring hindi natin nabibigyan ng tuon yung 8 loaves of health. Totoo din, di ba, Dok? Hindi natin pinapansin. Akala natin, baliwala lang ang new start Paano natin. kung umabot siya na bulag ka? Meron akong... Ah, yes. Meron Yung sa mga nabubulag. neuropathy. Yes, oo, totoo, Dok, di ba? Sa O atin kaya pong yung mga kidney mo nanonood. madali, o kaya maputulan ka ng binti. Totoo, di ba? Naku, gusto ko pong salubungin ng Panginoon na buo po yung katawan ko. Di ba? Sa atin pong mga manonood. Kaya ito na, Dok, pinag-uusapan talaga natin tong emphysema. Manageable yung emphysema natin. Pero, kailangan talaga natin maging masigasig sa pagsunod kung ano po talaga yung dapat na diet natin regarding po dito sa sakit na ito. Kasi, this is a progressive disease. Ibig sabihin, tuloy-tuloy, Dok. Ibig sabihin, tawag dito, yung kumbaga, lumalala siya. So, papalala siya. Ngayon, paano siya hindi lalala? Kailangan po nating sumunod sa 8 laws of health. At ito pa, Saka kailangan na nilang pumunta sa fresh air. Yes, totoo, Kasi kailangan diba? ng lungs ng fresh air. Totoo, lalo na sa yung malapit sa dagat, 'di ba, Dok? Tapos yung mga bundok, 'di ba? Pero syempre, wag naman yung sobrang lamig na bundok na kailangan kasi ito sabi dito na talagang yung cold air, 'di ba, Dok? Yung parang sa kailangan din po talaga na may humidity or dapat may humidifier tayo para at least yung papasok sa lungs natin ay hindi malamig na air. Kailangan po yung ang tawag dito yung warm kumbaga. Kasi yung hininga natin kapag malamig ang air katulad sa air condition natin, malamig siya. So, ibig sabihin, yung pinaka-lungs natin, dapat meron siyang moist. Dapat moist siya. Kaya alam niyo po sa ibang bansa, pag nakikita natin sa mga ospital, meron talaga silang naka-install talaga doon na humidifier sa bawat bedside table. Kasi nga, kailangan talaga ng pasyente na kahit na naka-air condition sila, kailangan talaga ay meron silang moist na environment. Pero tayo dito sa Pilipinas, wala tayong ganun. Kaya ang kailangan natin talaga pumunta sa tabing dagat. Yung air sacs nito, na kung tawagin ni alveoli, kasi during that time when I was in California, United States, it happens na isa sa mga kurso ko doon na yung respiratory. So, nung napag-aralan ko itong tinatawag na alveoli, parang parang maliit na raisin beads. Oh. Parang ang tawag doon yung resin. Raisin. Oo. Malingging lang talaga yun. Oh. Parang ganun yung alveoli. May raisin beads. Grabe, di ba, Dok? Na pag naninigarilyo ka, sumasabog yan. Grabe, pumuputok siya sa ating Kaya ngayon ang tanong, kunyari naninigarilyo ka, sumabog,
may babalik mo ba yung pinasabog mo? Hindi na, Dok. Actually, yung elasticity niya, kasi di ba lumalaki siya. So, paghinga natin, laki siyang ganyan. Tapos, pag exhale naman natin, liliit siyang ganyan. Ang nangyayari, yung elasticity niya, parang sa rubber band, Dok. Yeah. Ang nangyayari dyan, nagiging marupok na siya sa atin pong mga manonood. Kasi yung air trapping na tinatawag, tapos nagkukos yun ng shortness of breath. Ibig sabihin, nahihirapan tayong huminga. Ang sikip ng dibdib mo kasi hindi mo mailabas. Totoo. Yung parang, gusto mong ibuga, hindi mo mailabas. May pain. Oo, may pain talaga kasi pag hinga mong ganun, hindi mo, gusto mo pang huminga, pero wala na talaga, hindi mo na siya maihinga. Ngayon, another thing po, ang ginagawa niya, sige, Dok. Kung hindi nyo alam yung hirap na inyong dadaanan, kaysa dumating pa kayo sa ganung uri ng kalagayan, ang masasabi ko lang, tigilan nyo na yung ganyang uri ng maling nakasanayan. Totoo, Dok, di ba? Lalo na yung It's better paninigarilyo. to stop today. Yes. Hanggat may panahon pa tayo na magbago. Kaysa mag-collapse everyday. Totoo, hanggang Sabi, maubos dependent na na. ako pag hininto ko, lalo pang gumrabe ito. Hindi totoo yun, okay maniwala. Totoo, kasi kaya pa naman pong Hayaan nyo mag-regenerate. Baka ang katawan naman ninyo, hindi pa naman totally damaged eh. Yes. Why not just stop? Totoo. At saka alam niyo po ba, ang pinakamahirap dito sa atin pong mga manonood no, na mga nakikinig, especially dito po sa nagtatanong sa atin, si Sister Hilaki Nemis kanina, yung nagtanong sa atin. Ang sabi niya, yung regarding dito sa emphysema, kasi po, kung na-diagnose na po yung inyo pong family member regarding dito sa emphysema at saka tuberculosis, iniiwan niya yung pinaka-lungs natin na hindi na makakapag-absorb ng enough oxygen para yun yung dadaloy sa ating pong circulation. At yun yung pinakamahirap sa lahat kasi ang entrance ng oxygen natin sa lungs. So, ibig sabihin, kung hindi mag-e-entrance sa lungs natin, kung hindi enough yung oxygen dun sa lungs natin, paano siya mag-circulate papunta sa heart natin, papunta sa different vital organs natin, and even sa brain? Grabe pulmonary. talaga. Yes. Kaya ang tawag namin dyan sa Amerika nung araw, pag chronic pulmonary obstructive disease, ginagamitan namin ng ventilator yan. Totoo, Dok, di ba? Aba, pag ginamitan ka ng ventilator, something going on. Yes. Hindi biro ito. At saka hirap na tayo, kumbaga, yung makina na yon, yung ventilator natin, yun na mismo yung machine na tutulong sa'yo, parang yun na yung baga mo. Di ba, no, Dok, talagang? Mabigat. Kasi sanay ako nung araw mag-set niyan eh. Di ba, Dok? Nilalagay namin sila doon sa setting na para ihinga sila ng ventilator. Pero kitang-kita namin yung hirap ng pasyente. Totoo. Kasi dapat nga naman, Puro yung karamihan carbon ng nasa dioxide. COPD patient, mga chain smoker. Oy, that's really true, no? Sa atin po mga manonood. And yung carbon dioxide, actually, sa atin po mga manonood, yun ang kailangan nating ilabas kasi waste product siya ng ating pong circulation. Yung waste product ng metabolism dun sa ating inspiration at yung sa exhalation natin. Kaya kailangan natin talagang ilabas. Kaya sa atin pong mga manonood, kailangan po nating sumunod. So yung mga symptoms na to, for sure yung si Nemis kanina ay nakita mo na to, yung shortness of breath, di ba, yung sa atin pong mga signs and symptoms natin, pag minsan or madalas, nag-shrink talaga yung muscle do kasi nga wala ng oxygen. So, kailangan din ng oxygen natin sa muscle, tapos yung wheezing, di ba, nung araw, Yes. pagka ginagawa na, meron kaming stethoscope. Ang gagawin namin, ilalagay namin, papakinggan namin yung kung ano yung sound, yung breath sound. Yes. Pwede pag nadinig namin, yung wheezing. Oo. Kaya alam na namin yun. Totoo, di ba? Positive na ngayon. May emphysema nga talaga ang ating pasyente. Kaya kapag, lalo na, Dok, meron tayong tinatawag na barrel chest. Ibig sabihin, kung para ka ng ibon, di ba yung mga pigeon or yung mga kalapati natin? Lahat naman, ganyan ang forma nila. Yes, ganyan yung forma. Na talagang, parang naka-forward na talaga yung upper part, yung torso natin. Ibig sabihin, dito sa may dibdib natin, lalo na ito, yung dito sa may thoracic part natin, kapag naka-forward na siya, ibig sabihin niya yung barrel chest. Na para ka ng pigeon maglakad or yun na yung posture mo. Kaya napakahirap do kasi pagka ganyan, ibig sabihin yung lungs natin. Hindi lang yun, pati yung muscle natin, mawawala. Totoo. Tapos yung timbang natin, ang bilis. Ang bilis tayong pumayat. Yes, talaga. Sa atin po mga manonood. Kaya napakahirap po talagang magkasakit. Pero mabigat to, lahat ng may mga lung problem, lalo na emphysema, talagang mainit na ulo niyan. Impatient na yan. Lagi nakasigaw yan. Totoo din, Dok, kasi nga kulang na din talaga sa oxygen, and oxygen actually Kaya unawain na lang ng mga kasangbahay. Oo, ng mga family members sa atin po mga manonood. At yung kaninang binanggit nga ni Doc, the main cause actually mga kaibigan ay
is smoking sa atin pong mga manonood. May it be yung vape natin or may it be the physical cigarette na binibili po natin sa atin pong mga tindahan. Kaya napakarami na ngayon gumagamit ng vapes. Naku, grabe talaga, Dok. Ito na sa atin pong mga manonood. And even yung air pollution natin. Pwede siguro tayong gumawa ng labi niyan o kaya magkaroon ng something man lang na appeal man lang. Dahil kawawa yung mga bata, walang alam yan eh. Totoo Siyempre, nakikita, napapagaya. Yes, alam mo ba, Dok, bakit even hindi high school natin students. bigyan ng tuon ito na bilang pagmamahal at tulong? Hindi dahil lang sa gusto nating i-down yung hanap buhay nila. Pero ang point natin na ito, paano kung magkaranas ng ganitong problema, kahirapan? Totoo, yes. Alam mo, sa atin din po mga manonood, no, kung meron po kayong komento, meron po kayong mga suggested topic katulad po nitong tuberculosis and emphysema, and also sa atin po mga manonood na nais din pong magbigay or mag-send po ng kanilang mga prayer request, ay isend nyo lamang po yan sa numero po na magpa-flash sa inyo pong lower screen. At gayon din po, sa atin po mga pagkain, ito na, Dok. Kasi kanina pinag-uusapan na talaga natin lahat ng mga bawal, lahat ng hindi dapat kainin ng ating po mga pasyente na may emphysema at tuberculosis. Alam na nila yun katulad ng mga fried na yan, fried Yes. foods, yung mga dairy products. Pero akala nila, Dok, hindi siya connected. Pero Coffee. connected talaga siya. Usong-uso yung mga kape ngayon, sumisikat Totoo Kahit saka din. pumunta, talagang Herbal coffee ay nga naku, daw. talagang naging part na yata ng buhay nila. Itong alak na, mga kabataan, ginagawang Totoo. pag merong okasyon, merong piyesta, merong birthday yan, party, puro inuman yan. Yes, at alam niyo po ba, ang pinakamahirap dito mga kaibigan, kasi ang hindi natin naiintindihan, bakit kaya yung maalat ay connected siya sa emphysema? Bakit hindi tayo pwedeng mag-intake ng maalat na pagkain? It is because nagkukos ng fluid retention. Ibig sabihin, dapat na nilalabas na natin yung excess fluid natin sa katawan. Ang nangyayari ngayon, shortness of breath. Kasi nga, nagkakaroon ng fluid retention sa atin po katawan. Kaya pag minsan, sinasaksakan na po yung may catheter na, Dok, na sa ilalim ng pinaka-lungs natin para matanggal yung tubig natin sa loob ng ating pong baga. Another thing, yung sa fried foods natin, bakit bawal ang mantika, Dok, sa ating pong mga may emphysema? Again, it can cause yung gas or bloating. Di ba pag minsan, Dok, talagang dighay tayo ng dighay. Lalo mahirapan ka huminga. Yes, yun talaga yung reason doon. At bakit naman kailangan din iwasan, Dok, yung mga dairy products natin? Yung mga Siyempre naman, animal. naging acid yan, naging sipon yan Lalo pang parami ng dumi yan sa loob ng baga. Totoo din. Alam niyo po mga kaibigan, akala niyo lang talaga hindi siya connected. Yung mga sipon natin, ang reason po niyan, it is Yung because renin we are... enzymes, purposely to digest milk. Pero pag may ipin ka na, nawawala yun. Totoo. Kaya pag matanda ka na, nagmimil ka pa, hindi matutunaw, magiging sipon. Yes. Kaya yung mga hindi po nawawala ng sipon, hindi nawawala ng ubo, ng mucus, ng plema sa atin pong baga, kayo po ay kailangang huminto sa pag-inom po ng mga dairy product natin. Another thing, Doc, yung caffeine natin na tinatawag. Bakit ba itong caffeine natin, alam niyo po, most of the time, ang caffeinated drinks, yung coffee natin, soft drinks natin, lahat po ng yan ay kaakibat po talaga na hindi talaga pwedeng inumin ng kahit sinong may sakit. Alam niyo kung bakit? Kasi minsan Kahit or walang madalas, sakit. Totoo. Kahit walang Dahil sakit. ikaw yung magkakasakit. Totoo. Alam mo, hindi kaya ako ini-emphasize to, Doc, na yung may mga sakit kasi it worsen your current status. Why? Kapag tayo umiinom ng gamot, minsan or madalas, meron siyang side effect. So, ibig sabihin, hindi pwede pala, baka maging worst comes to worst ang mangyayari, meron kayong pag inom nyo ng soft drinks, pag inom nyo ng kape, meron palang side effect yung pag inom nyo doon na hindi pwedeng maging epekto ng katawan natin kapag umiinom tayo ng atin pong mga medication. Kaya talaga, Dok, ang hirap, napakahirap magkasakit. Naku, napakatindi talaga itong ating binubunong to. Actually, we are actually, what you call it, yung banggaan na ito. Hindi ordinary itong ating binabanggang to That's Wala true. kayong magagawa, banggaan na talaga ito. Yes. Ang pinag-usapan ito, Reality. katotohanan. Totoo. Versus diba? kalokohan. Kalokohan. Totoo din, Dok, 'di ba? Sa atin pong mga manonood, another thing kasi 'di ba, bawal yung caffeine natin sa atin pong may mga iniinom na gamot. Pero alam mo yung corporate sin? Oh, ano Pag ba? pala kayo nagtitinda ng isang product na alam mo na makakasama sa katawan ng tao, napakalaki ng utang na babayaran mo. Totoo, Dok. Dahil You are ang tao, accountable. You're accountable. Yes. Kunyari, titinda ka ng alak. Kaya namang alak cause ng problema ng kalusugan. Totoo. Kaya yung mga nagtitinda ng alak dyan, mag-isip-isip kayo. Naku, sa atin pong Lalo mga na, ikaw manonood. nagtitinda ng vapes. Mag-isip-isip ka. Kala mo lang panalo ka at kumita ka, pero later on, pag nagkasakit ang pamilya mo, namatayan ka, bumagsak ang negosyo mo, lalo pang hindi ganun kadali yung maaring maranasan mo. Totoo, Dok. Kaya kung diba? nagtitinda kayo ng mga
hindi nakakaganda sa loob ng katawan ng tao, eh, hindi pa huli. Yes, may panahon pang magbago panahon sa pa. atin po at may panahon pang tumigil Ang sa atin itinda niya, po. gulay. Amen, amen, di ba? At prutas sa atin po mga manonood, baka makabili din po kami sa inyo ni Doc Tam. Ito na. Sa ating po mga manonood ngayon, meron din tayong tinatawag na anxiety or palpitations. Kasi Doc, di ba, ang caffeinated drinks, lalo na yung coffee natin, yung soft drinks natin, sugary products and processed food, mga kaibigan, it can cause palpitation. Lalo na, ang pinakamahirap sa lahat, kapag tayo po ay humihinga, tapos may palpitation ka pa, naku talaga, shortness of breath, lahat ng problema mo, masasaktan ka pa. Naku, hindi lang pala masakit sa pag-ibig, Doc, pati sa paghinga masakit din. Kaya ang alcohol, tanggalin din po natin. Hindi po yan maganda kahit nasawi tayo sa pag-ibig sa atin pong mga manonood. Kasi madi-dehydrate po tayo, mga kaibigan. Ay, Hindi napakahirap na- masawi. Naku. Yung nagmahal ka, hindi ka naman mahal. Mahirap yun. Totoo, Doc. Hindi balance yun. Totoo. Pero mas mahirap yung uminom ka ng alcohol dahil malungkot ka. Sa atin pong mga manonood, uminom tayo ng smoothie. Yung green juices sa atin pong mga manonood. Yan ang kailangan natin, back to natural. Yes, para naman tayo makapag-produce ng endorphins, ng mga yung dopamine natin, kailangan happy hormones lang po ang atin pong i-produce. At last but not the least sa atin pong mga manonood ngayon, Doc, napakagandang pag-usapan ang zinc. Yeah. Kasi maganda ito Very sa ating common pong naman ito, katawan. Yes. Actually, marami na rin naman nakakaalam nito. Tingnan mo lang sa internet. Totoo. Alam na nila, katulad ng anti-inflammatory, antioxidant, barrier function, cellular protection. Yes, sa Anyway, lungs. napakaraming maraming Effect. benefit. Kaya may wound healing pa, Doc, di ba? Yeah. Sa atin pong mga manonood, especially sa lungs po natin. And alam niyo po, napakagandang pag-usapan po talaga ang kalusugan natin dahil lahat po tayo, mga kaibigan, ay dapat mag-ingat sa atin pong katawan. Kaya, Doc, alam mo, ang gandang pag-usapan ng sakit, pero kung may gagawin tayong maganda at mag-change tayo ng lifestyle natin. Kaya, mga kaibigan, let's choose to be a vegetarian, let's choose to be a vegan, let's choose organic material na ipapasok sa atin pong katawan upang tayo ay sabay-sabay na magkaroon ng malusog na pangangatawan. Amen. Diba, Doc? Kaya napakaganda talaga ng ating topic ngayon sa atin pong mga manonood. Kung meron po kayong katanungan, mga komento po sa atin pong topic or Saka suggested itanong na topics. nilang lahat. Yes, itanong nyo na po. Dito Kaya po. lang, lagi tayong bato-bato sa langit. Yung iba naman, sasabihin, naman si Dr. Pam, pag may tinanong ka, Totoo. pag-vegetarian ka lang naman yan. Totoo. Ano magagawa ko? Oo. Yun Yun talaga nakalagay. Yes, totoo, di ba? Sa atin po mga manonood, to everyone who's listening and watching Kaalamang Pangkalusugan all over the world, please stay tuned here every 4 p.m. dito po sa Kaalamang Pangkalusugan here at Hope Channel North Philippines and Northern Luzon Philippine Union Mission. Kaya kami po ay nag-aanyaya sa bawat isa po sa inyo na tangkilikin nyo po ang original diet, tangkilikin nyo po ang New Start, tangkilikin nyo po ang original na diet na ipinagkaloob po sa atin po ng ating Panginoon. Kaya, Doc, Let's read it. 380, Counsels on Diet and Food. yes, sa ating pong pagtatapos ito, Doc, di ba? Sa ating pong pagtatapos, nais po naming ibahagi sa inyo ang nakasulat po sa Counsels on Diet and Foods. Vegetables, fruits, and grains should compose our diet. Not an ounce of flesh meat should enter our stomachs. The eating of flesh is unnatural, and we are to return to God's original purpose in the creation of And one more thing, meat eating is pangkalusugan. dishonoring to Him. I'm sorry. Yes, That's ayun. the right word. Yan. So, kaya napakaganda po talagang pag-usapan ang karamdaman kung tayo po ay makikinig doon po sa original na diet ng ating pong Panginoon na Amen. ipinagkaloob sa atin. Kaya sa atin pong pagtatapos, tayo po ay mananalangin kasama po ni Doc Tam. Our loving Heavenly Father, we want to thank you again for that such a great time that we have, that we are able to continue this educations in the area of health. We know it's not that easy, especially on how to create some sort of big awareness, but by your help, dear Lord, we pray that you will bless our effort and also the people around us who are watching this program. Bless all our leaders and pastors and all the members in our church, that we'll be able to prove and to show them that there is a way out, that we could live a life without having any kind of health problem. Dear Lord, thank you so much for everything, for your love, because we know that you are the one behind. And we pray, dear Lord, that we will continue to do it with honest heart and to continue providing and giving the quality knowledge
Thank you so much, dear Lord, and forgive us for all our sin, guide us, and protect us in any kinds of harm. Bless all the viewers that we have. Thank you, dear Lord, and forgive all our sin. In Jesus' name we pray. Amen. Sa atin po mga manonood, muli po, abangan niyo po ang ating pong susunod na episode next week, 4 p.m. po dito po sa Hope Channel North Philippines. Muli po, ito po si Gladens Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.